Mukhang naranasan ng Estados Unidos ang unang seryosong pagkatalo sa digmaan sa gitnang silangan. Inatake ng Iran ang Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia na ayon sa opisyal na ulat ay kinasugat ng 12 sundalong Amerikano. Bukod pa rito, lumabas na sa internet ang mga unang larawan kung saan makikita ang unang mga nawasak na estratehikong eroplano ng US Army na ginagamit bilang tanker na nakabase mismo sa nasabing airbase. At dagdag pa rito, may mga larawan mula sa satellite kung saan makikita ang itim na usok na umaangat mula sa airbase na ito. Bukod dito, nagpakawala ang Estados Unidos ng higit 850 Tomahawk sa 4 na linggong digmaan kontra Iran. At ang ilang opisyal ng Pentagon ay nababahala sa bilis ng pagkaubos ng mga supply ng mga sandatang mataas ang katumpakan. Kahit gumastos sa mamahaling nisal, kumpiyansa lang ang Estados Unidos na 3 lang ang nasira nila. Mga 1/4 ng arsenal ng misail ng Iran matapos ang 1 buwan ng digmaan, ibig sabihin mga 33% lang. Si Trump, paalala ko, sinabi 2 linggo pa lang ang nakalipas na winasat ng Estados Unidos lahat ng misail at drone ng Iran. Pero hindi pa rito nagtatapos, may dapat pang pag-usapan. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksa ngayon. Bago magsimula, hinihiling ko ang suporta nyo para sa YouTube channel na ito. Magagawa ninyo ito sa pag-subscribe, pag-donate o pagiging sponsor. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa video description o sa QR code sa screen. Sa dulo ng episode, kung tingin nyo ay mahalaga ang impormasyong ito, pwede nyo suportahan ang channel kabilang ang pinansyal na tulong. Salamat po! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description din ang link. Kaya, inatake ng Iran ang Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia. 12 sundalong Amerikano ang nasugatan, 2 sa kanila ay nasa malubhang kalagayan. Ayon sa Reuters, mula nang magsimula ang digmaan laban sa Iran, higit 300 sundalong Amerikano nang nasugatan. Batay sa datos ng Pentagon, simula nang magsimula ang labanan kontra Iran, 13 Amerikanong sundalo nang namatay. Ngunit ang pag-atake sa Prince Sultan Air Base ang naging pinakamasakit na pag-atake para sa Estados Unidos ng Amerika. Ipinahayag na isa itong pinagsamang pag-atake, isang pag-atake gamit ang mga misil at mga drone. Nagpakawala ang Iran ng 6 na balistikong misil at 29 na drone. Isa ito sa pinakamalalakas na paglusot sa depensang panghimpapawid ng Amerika sa isang buwang digmaan kontra Iran. Ngunit uulitin ko, 6 na balistikong misil at 29 na drone. Hindi ito maikukumpara sa dami ng armas na gamit ng Rusya sa pag-atake at sa paraan ng paglaban ng Ukraine. Pero dito, sa pagkakataong ito, ang mga misil at drone ng Iran ay nakalusot sa depensang panghimpapawid ng Estados Unidos. Ang airbase na ito sa Saudi Arabia ay matatagpuan sa gitnang lalawigan ng Al-Kharj sa timog silangan ng kabisera na Riyadh. Dito nakabase ang pangunahing puwersa ng sandatahang lakas ng Amerika sa Saudi Arabia. Ang airbase ang nagsisilbing sentro ng lohistika at operasyon para sa mga pasilidad militar ng Estados Unidos sa buong reyon. Dito sa airbase na ito, nakaistasyon ang mahahalagang estratehikong Boeing KC, 135 na eroplanong tanker ng Estados Unidos. Makikita sa satellite images noong Marso, 28 ang usok na tumataas mula sa Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia. Nagkakaiba-iba ang mga datos dito. Ayon sa source ng CNN, isang KC-135 eroplanong tanker ang nasira sa airbase. Ayon sa New York Times source, hindi bababa sa 2 Boeing KC-135 tanker na eroplano ay nagtamo ng malalaking pinsala dahil sa pag-ataking ito. Naglabas na naman ang Iranian media ng mga larawan na parang nasusunog ang buong airbase at halos lahat ng eroplano ay nasusunog. Alam natin kung gaano kaaktibo ginagamit ng rehimen sa Tehran ang AI. Sa araw na yon, nagpasya ang Iran na mag-imbento para sa sarili ng isa pang tagumpay. Sa punong himpilan ng Khatam al-Anbiya ng sandatahang lakas ng Iran, iniulat nilang na umatake sila sa isang bodega ng mga sistemang kontra-drone ng Ukraine sa Dubai. Kalaunan, sinabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine na ito ay kasinungalingan at natutunan lang ng mga Iranian mula sa mga Ruso kung paano gumawa ng peking tagumpay. Walang anumang pag-atake sa mga Ukrainian na espesyalista sa Dubai. Paalala lang, ang mga Ruso ay naulit na sinakop ang parehong mga lungsod hanggang 15 beses. Lumabas si Putin at sinabing, nasakop na namin ang Kupensk. Paalala lang, kailan nila sinakop ang Kupensk? Hindi ba katapusan ng nakaraang taon? Pero ngayon, ganap na itong kontrolado.
Mukhang nararanasan na ng Estados Unidos ang unang malulubang kawalan at hindi lang ito dulot ng direktang pag-atake ng Iran. Ayon sa mga source ng Pentagon, mahigit 850 Tomahawk na mga misail nang inilunsad ng Estados Unidos sa loob ng 4 na linggo ng bigmaan laban sa Iran. Ang ilang opisyal ng Pentagon ay nababahala sa bilis ng pagkaubos ng mga reserba ng mga sandatang may mataas na katumpakan. Ayon sa Wall Street Journal, hindi sinasa publiko ng Pentagon ang eksaktong bilang ng misail na ginagamit, ngunit ilang daan lang ang nagagawa kada taon. Pinahahalagaan ang mga Tomahawk dahil kaya nitong lumipad ng higit sa 1,600 kilometro, kaya hindi na kailangang ipadala ang mga Amerikanong piloto sa himpapawid ng kalaban. Ibinunyag ng mga opisyal ng Amerika na ang paggamit ng Tomahawk na misail laban sa Iran ay nangangailangan ng mabilis na pagtalakay kung ililipat ba ang mga ito mula sa ibang bahagi ng mundo, gaya ng Indo-Pasipiko kung saan naroon ang China at Taiwan. Pinag-uusapan din ang pag-apruba sa paggawa ng mas maraming ganitong misal. Binanggit ng mga source ng Washington Post na sinusubaybayan ng Pentagon ang bilang ng mga nagamit na Tomahawk na lalo pang binibigyang pansin kung ano ang magiging epekto ng bilis ng paggamit ng mga misail na ito hindi lang sa digmaan laban sa Iran kundi pati na rin sa mga susunod na operasyong militar. Tinawag ng opisyal na nakakabahalang kawili-wili ang natitirang bilang ng misail sa gitnang silangan. Kasabay nito, binanggit ng isa pang opisyal ng Pentagon na malapit na maubos ng Pentagon ang kanilang mga reserba ng Tomahawk. Hindi sinagot ni Sean Parnell ng Pentagon ang tanong tungkol sa dami ng Tomahawk pati na ang nagamit at natitirang bilang sa gitnang silangan. Kasabay nito, binigyan diin niya na ang militar ng Estados Unidos ay may, ayon sa kanya, lahat ng kinakailangan upang maisagawa ang anumang misyon, anumang oras, saan mang lugar na piliin ni Pangulong Trump at sa anumang takdang panahon. Sa madaling salita, isa lang itong karaniwang palusot. Nakakagulat talaga ang balita ng Reuters dito. Buong kumpiyansang sinabi ng Estados Unidos na halos 1/4 lang ng missile arsenal ng Iran ang kanilang nawasak matapos ang halos 1 buwang digmaan. Ayon sa ahensya at 5 sanggunian, maaring buong kumpiyansang kumpirmahin ng Estados Unidos na nawasak nila ang 33% ng missile ng Iran at hindi pa rin tiyak ang kalagayan ng isa pang ikatlo. Ipinapahayag na posibleng dahil sa pambobomba, ang mga missile ay nawasak, nasira o natabunan sa mga lagusan at bunker sa ilalim ng lupa. Isa sa mga pinagkunan ng impormasyon ang nagsabi na ganito rin ang sitwasyon pagdating sa mga drone ng Iran. Ibig sabihin kahit na may pahayag si Trump, wala pa talaga silang nawasak. Pero ayon sa Reuters, may malaking reserba pa rin ng armas ang Iran at maaari pa nilang ayusin ang ilang nasirang mga missile pagkatapos ng labanan. At ang 1/4 nito ay hindi pa ang kabuuang bilang ng mga missile. Kasabay nito, nananatiling hindi tiyak ang eksaktong bilang ng mga nawasak na Iranian na missile at drone dahil mahirap tantiyahin ang mga reserba sa mga underground bunker bago ang digmaan. Ayon sa iba't ibang pagtataya, maaring may 2.5 hanggang 6,000 ganitong missile ang Iran. Sabi ng mga eksperto, posibleng na overestimate ng US ang bisa ng kanilang pag-atake. Iran ay may mahigit 10 malalaking kompleks sa ilalim ng lupa para sa pag-iimbak ng mga panglunsad at missile, at lahat ay aktibo pa rin. Sa ganitong konteksto, napansin ko ang artikulo mula sa MSNO na nagsusulat, 1 buwan matapos magsimula ang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran. Nagpadala si Pangulong Donald Trump ng libu-libong sundalo sa gitnang silangan at sinabing napagtagumpayan na niya ang digmaan. Ang ganitong pagkakasalungat ay nadudulot ng inis sa mga matataas na opisyal ng White House at mga kaalyado. Pero ang ugat ng mga pahayag ni Trump ay talagang ikinagulat ko. Narito ang CP mula sa isang opisyal ng White House na binanggit ng MSN Now. Madalas hyperbole lang ang pahayag ni Donald Trump tungkol sa digmaan kontra Iran. Gusto lang niyang ideklara ang tagumpay at magpatuloy. Lalo pang lumakas ang kagustuhan niya nitong mga nakaraang araw. Hindi siya nagsisisi, medyo nabagot lang at gusto niya magpatuloy na. Nagsimula na si Trump na lumipat mula sa mga sigalot sa Iran, inililipat ang focus sa ekonomiya, mga panloob na issue at nalalapit na midterm election sa Kongreso. Wakas ng CP. Alam mo, nabagot na lang talaga si Trump.
Hanggang dito na lang muna, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung gusto ninyong suportahan ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Maaari kayong mag-donate. Sponsorship sa YouTube at bayad na subscription sa iba't ibang platform, pumili ng alinmang opsyong maginhawa para sa inyo. Lahat ng link at detalye ay nasa video description. Ingat kayo, paalam.